Good morning everyone! Ay, mag-good afternoon na. Today is Monday, kaya tanghali na ako mukha. Pero kanina pa kami gising. Lahat kami. Si Papa, ganun din. Alas 5 pa lang may punta na siya sa bukid. Ang aming bahay ay magulo pa rin. Di pa kasi ako nagiinis. Diyan ka lang. Luluto na si Papa. Ang menu niya for today ay isda. Sinigang na wala na. Hindi masarap yung ano na ng bangus. Guys, naglilinis ako ng kwarto. Nagpalit na rin ako ng bedsheet at yung mga punda natin. Yan. Ang gulo pa. Mamaya na lang. Balikan ko. No! Pananghalian na ba? Nambang na dito. Kumusta, Mr. Negro? Kain na. Ang itim. Kumain na kayo ah. Ay, itim. Isang linggo lang yung kulong ako sa bahay. Wala na eh. Aro? Ako lang. Kain tayo guys. Yung ulam namin, yellowfin tuna na sinigang. Nilagang okra. Ayun, buti na lang di mo sinama dyan. Kain tayo. Tutuloy ko na yung mag-imis-imis dito. Pero paunti-unti lang guys. Matawa kayo, tinan niyo yung lamesa. Oh, nako, lilipad na. Oh, grabe. Ito na yung mga papalit natin ng mga pillowcase natin. Nilabas ko na. Ayoko kasing gaan magtrabaho ngayon guys. Day off namin ni Papsi hanggang bukas. Tapos ratsada na naman. Ganun yung namin ni Papa. Schedule namin dito. Pahipahinga. Tignan mo yan. Dalawang chonggod. Nakakain ka din. Nagustuhan nila yung biscuit eh. Ano? Nagustuhan niya? Bella! Wait lang. Babalik ka pa sa kusina? Babalik ka pa sa kusina? Oo. Guys, nag-movie marathon kami. Kasama namin itong dalawang batuta. Tumigil yung aming Netflix. Bakit kaya? Movie marathon. Ganda pa naman. Ayun. Bumalik na. Lavender, nanonood kami guys. Ganda pala. Matagal na yan eh. Hindi ko, series sa Tagalog. Ngayon ko lang naman tinry. Para siguro sa, yan. Yung sa TV, mga episode. Oh. Alis na dyan. Alika na Ay, tumigil talaga siya. Ano? Anong gusto? Kakain lang nila. Pag gusto na niyang kumain ngayon, umiingit-ingit na. Naubos nila yung pagkain nila ni Bella. Belanji! Si Papa pinasok niya yung tricycle. Diba? Diba? Nasa yung isa. Nandun sa ilalim. Ewan ko kung ano gusto nito. Kumain ka na, diba? Kain tayo, guys. Guys, update ko kayo sa ating tanim dito sa bukid. After 2 weeks na hindi kami nakapag-update sa inyo. Ito na yung bunga ng natin. Yung cucumber. Lumabas na yung mga bunga. Tapos mataas na rin. Yung mga bunga na rin sa taas. Ayan. Yung iba pinoproning ko pa. Inaalis ko yung ibang bunga para tumaas muna sila. Maka-recover bago mamunga. Kasi mahirapan na silang tumaas pag pinabunga natin ng maaga. Yung iba medyo bansot eh. So, nakaka-recover naman. Yung mga sili natin may bunga na rin, bulaklak. Ayan. Ito yung siling Taiwan. Maganda yung tubo ng siling Taiwan.
Kaya lang yung siling panigang medyo mahina siya. Mahina yung tubo. Nahirapan. Yung mga talong naman natin, ayan, ganda na. May namumulaklak na rin dyan, pero alis ko muna yung unang mga bulaklak. Taas na lagyan ko ng tukod. Yung maalalayan yung puno para hindi mabuwal. Yung mga bougainvillea, palabas na yung mga bulaklak nila. Paisa-isa nang lumalabas at may pressure na sila yung mamulaklak eh. Ganda na. Yung lagi namin pinapakita sa inyo, ayan, tuloy-tuloy pa rin yung bulaklak niya. Matagal naman na malaglag yung mga bulaklak. Tagal pa rin yung ating papaya mahinog sa puno. At yung ating mga rubber plant, ayan, tumaas na rin. Pinagay ko dyan para makaano sila ng init. Direct sunlight. Yung mga tanim namin dito na binabuhay namin mga bougainvillea, medyo malaki na rin, oh. Naka-recover naman. Yung ating kalamansi patuloy nang lumalaki. Yung mga bunga nila nakikita na. Ayan. Madalang lang pero at least nakabunga na sila rito. Susunod dyan, gumanda na kasi yung puno nila, nakarecover ng husto rito. Maaalagaan. Yung ating mga ampalaya medyo bansot pa rin, nanibago. Hindi kasi tayo sanay magtanim pa, first time, pag-aaralan natin yan. Mabagal yung gapang, siguro ko sa lupa. Sagana naman sila sa sa dilig. Pero yung iba medyo okay naman, oh. Wala naman namatay. Tapos yung pipino natin sa dulo, yung isa medyo umangat na, pero yung dalawa medyo kumulot yung yung dahon, yung balag natin. Yung mangga natin na hinihintay natin na lumabas yung busal, ayan, meron na. Sana tuloy-tuloy na yan. Matagal na lumabas yung kanyang busal. Yan, ang dami, oh. Okay na yung lupa, naka-recover na siya dyan. Ito naman mga hukay dito, tataniman ko ng siling turo yan. Sitaw na turo. Ayan, marami yan. Hinahanda ko na. Bukas ang mamayang hapon, halagyan na natin ng yan, punla. Ito naman yung ating rambutan. Medyo hirap talaga siya rito. Yung okra natin patuloy na namumunga, namumulaklak. Kaya ang dami. Araw-araw ako nag-harvest dito ngayon, hindi ako makapag-harvest ngayon dito. Mamaya siguro pag nakapunta ako dito. Nakaluwag na rin yung ating lemongrass. Sa ilalim kasi yan eh. Shaded area ng okra, laki ng okra. May sweet tamarind pala kami rito. Malaki na rin. Tapos yung ating mga kamatis, tapos yung papaya natin, maraming kamatis yan, oh. Gumanda naman yung nila, tubo rito. May isa tayong kalamansi dito, diba guys? Ito yung kay Leta S. Medyo mabagal pero nakaka-recover naman. May bulaklak na yung ating kamatis, oh. Malapit na yan. At may tanim pala ako dito yung tawag dito, yung ginugulay ito na buto, kalimutan ko na. Dalawa yan, pa isang puno.
Kalimutan ko na guys yung pangalan niya. Ito. Cabios yata ito eh. Dalawa yan, andun yung isa. Tapos yung atis natin, maganda na rin. Oh. 3 puno na rin. Maraming puno dito. Banda rito. Nakaka-recover na. Yung citrus natin, inanin natin kahapon yung isang bunga niya. Yung mga grafted natin na bougainvillea, ayan, malalago na. Diba guys, ang liit-liit natin yan. Ang liit-liit pa nila ngayon, gaganda na, lalago na. Tayo ko ng konti. Saka ito sila. Lalago na, pwede na, ilalabas na namin yan. Mga siguro pag after 3 weeks, pwede na ito ilabas yan sa initan. At namulaklak na rin yung tanim namin dito na Birds of Paradise. Ayan. Binago ko pala guys yung seating ng namin dito. Nagawa ko dito ng ng lalagyan ng halaman para maayos-ayos naman. Kailampasan ba't maayos natin paunti-unti. Yung ating box plant, lalagyan ko pa ng lupa kapag katama na natin ng ng mga pichay or mustasa. Ito yung ganap sa aming garden ngayon. Wala si Mama Lab, ako lang mag-isa pumunta. Ayan, malalago naman yung ating mga halaman dito. Alaga pa rin ang ating swamp fertilizer, kaya meron naman ako. Maganda ng dahon. Itong isa ililipat namin, medyo namumula. Sayang, kailangan mailipat. Ayan lang guys yung update natin sa ngayon. Pauwi na ako, pawis na pawis. So 5:30 ako nandito ng kaninang umaga. At marami namang nagawa. Siyempre hindi natin hayaang madamo yung ating ang ating paradise garden. Kahit papaano, kahit ako lang mag-isa, naayos natin yan. Abang-abang lang guys. Hello guys, back to me. Nandito na si Papsi. Kahapon, hindi ko pala naipakita sa inyo, nakapaglinis na rin nga pala ako. Ayan. Yung mga gagamitin namin yan. Paalis kasi kami, mga ilang days din yun. Naghahanda kami, kaya yung mga bag namin dito, yung mga gamit nila Sky, ayan, nandito. Hindi ko pa inalis yan guys. Pero overall, nakapaglinis ako dito sa kwarto namin. Ayan, inayos ko na, pati yung CR namin, naglinis din ako. Tapos, nag-declutter ako dito sa lamesa namin, tinanggal ko yung hindi kailangan. Ayan, para medyo masinop naman kami dito sa loob ng kwarto. So, saban ko pang, yung lang, buwain mo lang naman na na gano'n. So, saban ko pang pinagawin. Tapos, kalamansi. Oh. Maubos na yung kalamansi natin pag 1 kilo lang. Bagoong ni Sawan? Ha? Ako? Guys, nagluto tayo ng daing na bangus. Yung ulam namin mamaya. Kumain na siya eh. Kasi nagmamadali, may bisita kasi yung darating. Kaya hindi na nahintay itong bangus. Ulam siya na itira namin pork chop saka yung chicken leg. Inay lang na ito. Ulam namin ito mamaya. Walang minuto kumaya. Para mamaya ito magluto. Ayun o. Nagulog-gulog na. Kalambot na kasi. Kain na tayo talaga. Ano ang landahan. Ito naman yung aking ulam. Tama na yan. Nakaraos lang. Ang halian, mamaya bumawi na lang. Sausaw sa amin, bagoong sa kalamansi. Yan, sarap. Ang bagoong lang. Minsan-minsan lang.
Oscar. Ayan. Sabi ni ate, wala kang anak dito. Oo, wala. Nasaan pa sa abroad ko sila? Nasa Dubai. Gusto mo din, Bella? Ay, Ano yan, te? Live? oo. Live ba yan? Hindi. Ano ito? Brazilian treatment. Ano? Yun. Brazilian treatment yung ginagawa niya sa akin. Huwag daw ako umasa na ano magiging straight ito. Kagaya ng sa ano sa reband. Treatment lang yung ginagawa. Kasi nagbuhaghag na gano'n eh. Nung pinagawa ko, ano siya, nasira. Na straight naman. Maganda rin yung kinalabasan niya nun eh. Kaya lang yung dulo, na ano siya, nasunog. Nagkulot-kulot. Hindi na training man kasi. Nagkulot-kulot. Ay, yung refinement, madam, nababad na siguro masyado na yun. Siguro. Kaya gano'n. Siguro. Kasi depende din yun minsan. Di ba yung gumagawa sa'yo, eh, paano kapag kasundo mo? Oo. Depende rin kasi yun eh. At saka malalaman mo na kung ano ang panang buhok ko. Ano yung gusto niya. Oo, kung ano yung gusto niya. Mahirap kasi kapag na ano eh. Opo. Mahirap kapag nasunog. Matagal matagal. Matagal siyang mag-ilog. Oo. Kasi paabahan mo talaga eh. Tapos putol ka ng putol. Putulin mo yung ibang na ano, Nasunog. damage. Oo, yung na-damage. Ayan. Sabi nga niya, di ba madam? Oo succeed for the better. Yes. Ito ba? Ayan. Maybe later you see this after. Okay. English yun ah. Magambat tayo. Tama, madam. Katawaan na pa eh. Sige. Kaya lang nangiipit yung ano mong sakit. Awang mat sa bali. Gupitan time na. Tanggalin ko lang yung ma-exist. O diba? Tawa. Ayun. Dali mo, boy. Dali ba? Okay ka na, maganda ka na yan, madam. Para mahimas-masan ka, yan na. Hindi ko na yata babanlawan para ganyan na lang. Baka pag yung pag binanlawan ko na gumanon ng bigla. Oh. Hindi yan. Yung parang Buo ang loob buo. True. Diba? Oo, claim mo na talaga. Para sa'yo. Yan. Pero ito guys, hindi yan ganyan. Hindi yan ganyan. Oo. Pag treatment lang kasi ito, pinlansya. Pinlansya lang yan. Pinlansya lang. Kaya huwag kayong maniwala. Kaya huwag kayong umasa. Imitation. Huwag kayong umasa na laging ganitong itsura nito. Oo. Para hindi tayo mabigo. Malay mo, at the end. Ganyan na. Ganyan pa rin. Oo. Joke. Power. Hindi natin masasabi, no? Kaya lang, okay na ba yun? Yung plancha niya, dear? Yes, madam. Okay na yan. Masusunod po yan. Pag nasobrahan sa plancha. Okay. At kurot-kurot. Ayoko na masunog. Nako. Tama na. Dalang-dala na ako sa sunog. Pag plancha, wag kulang din sa plancha. Madam, pati Oo, sige. yung nagsilaba lang, may extra hindi dyan alon. So, guys, ito na yung finished product. Pero guys, ito, lang ito, treatment. Pinlansya kasi niya, kaya nagmukhang ganyan. So, 3 days na hindi ko ito, hindi ko babasain. Yun, maliligo ako sa Friday. Kaya, babalik din yun guys sa dati. Kaya lang, hindi na ganun kabuhaghag yung magiging buhok ko. So, bali, papaalagaan ko sa kanya yung buhok ko ng ng mga ilang buwan. Tapos, pag okay na, pwede na siyang i-reband. Yun. Saka pa lang ako magpapariband. Pero for the meantime, okay na muna sa akin to guys.
Para hindi lang iisa yung style ng buhok ko, lagi na lang nakataas, laging yung maglugay-lugay din naman si Mama Love ng paminsan-minsan, 'di ba? Ganon. So siyempre pag bagong treatment, laging panay ang ganyan mo sa ulo mo. Given na 'yon. 'Di ba lahat naman tayo, tapos panay din ang ganyan mo. Parang magiging mannerism mo 'yon hangga't hindi mo siya nababanlawan. So, pag nabanlawan na, yun nga, sabi niya sa akin, wag po kayong umasa kasi hindi naman po reband yung ginawa natin. Kasi treatment lang po yun. Para yung strand ng buhok, hindi siya nagpuputol-putol. Tapos, hindi din siya yung sobrang buhaghag. Diba sobrang buhaghag ng buhok ko? Yun, hindi siya magiging ganon. And, ano pa ba yung sinabi niya? Yun, pinlansya lang ngayon, inuulit ko guys, pinlansya lang ngayon, pero treatment pa rin yung ginawa. So, pag reband, aasa ka talaga na pag pinaliguan, ganito pa rin siya. Pero pag treatment, huwag tayong umasa guys, para hindi tayo masaktan. Ganun lang. Lagi niya ako niloloko. Sabi niya, Madam, baka mamaya asahan mo, treatment lang yung ginawa natin ha. Kasi, pag may treatment, merong gamot na nilagay, paplantsahin. So, ganyan yung makikita ninyo ngayon. Baka mamaya, pag naligo kayo, ang asahan nyo, ganyan na ganyan. Meron din naman na yung, dahil depende dun sa ng buhok mo din eh. Tsaka meron din siyang gamot guys. So pwede rin na bumagsak siya, pero hindi ganito talaga kabagsak. Oo. So, inire-ready lang namin yung buhok ko para sa susunod, pwede na akong mag-reband. Ayan. Kaya hindi muna ako magpapakulay ng buhok. Bawal daw ang magpakulay ng buhok para matuloy na yung ating pagpapariband. So, ito lang muna guys. Anyway, satisfied naman. Tsaka, pag sa bayan, hassle pa yun guys. Pag pupunta pa kami ng bayan ni Papsi, yun, siya na yung magsiservice dito. Malapit lang dito yung bahay nila guys. Hindi yung kagaya ng isang bakla noon na nag-ano sa akin. Saka ito, 2 hours lang, 2.5 hours lang niya ginawa. Hindi siya yung sobrang plancha. Masama daw yung sobrang plancha. Doon nagkakaroon ng pagkasira ng buhok. Masama din naman daw yung kinulang. So, tingnan natin. Hindi pa natin alam. Dahil first time ko din na magpagawa sa kanya. Yung sa bakla noon guys, hindi ko na inulit. Ayun, kaya pinahinga ko yung buhok ko talaga. Magpaparelax sana ako, sabi niya, hindi na uso yung relax, madam, sabi niya. Kasi mas matapang yun, pagpaparelax mo, baka lalong tumigas yung buhok. Kaya ito, so tignan natin guys. Hintayin natin hanggang Friday, or Saturday, pag pag hinugasan ko na yung buhok ko. So, ayun. Abang-abang na lang tayo kung anong sasapitin ng buhok ko ngayon guys. So yun lang guys, yung vlog namin sa araw na ito. At sana nag-enjoy po kayo sa aming vlog. Doon sa mga kahit na may edad na nakagaya ko, di ba ginaganyan ko yung buhok ko. Sa mga may edad na nakagaya ko, hindi natin pwedeng sabihin na matanda na kasi ako kaya hindi na ako magpapaayos ng sarili ko. Hindi ko naayusin yung sarili ko. Wala naman nang papansin sa akin dahil matanda na ako. Hindi po ganun. The more na tumatanda tayo, mas dapat alagaan natin yung sarili natin. Actually nga guys, parang nangihinayang ako. Pero si Papsi yung push ng push sa akin. Sabi niya, sige na mang, magpaayos ka na ng buhok mo para mariband mo na rin. So, ayun. Siya din yung kagabi, may message na ako. Tapos, masakit na masakit kasi yung tiyan ko kagabi, guys. Tapos, kaninang umaga, sakit pa rin. Kaya, sabi ko, parang ayoko nang magpaayos ng buhok. Pero si Papa din nagsabi sa akin, hindi na mahal. Kagaya din nun. Kasi sabi ko, wala naman na tayong trabaho, pero mali pala yung ganun, guys. Kung pwede naman, na paayos natin yung mga buhok natin kasi ito talaga yung nagpapaganda sa mukha natin aminin natin yan. Opo. So, yun. Gawan din natin ng paraan yung sarili natin. Hindi yung basta matanda ka na, wala ka ng silbi, wala ka ng kwenta. Hindi. May silbi pa rin tayo sa mundo, guys. Tsaka magpaganda pa rin tayo. Okay na po ba yun? So, yun na, guys.
guys. We'll see you again tomorrow. Happy si Mama Love sa new hair ko. Goodbye, beautiful people! Guys, salamat po sa panonood ng aking mga video. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, subscribe na. Bigyan niyo din po akong thumbs up.